niyo po ba na itong muling pagkabuhay ay napakahalaga sa atin sapagkat pati sa pananampalataya, ganyan din ang ating hinaharap. Pag-isipan niyo mabuti. Halos lahat ng pananampalataya nagsasabing kami ang pag-asa ng inyong kaligtasan. Pag kayo'y nakasama dito, maliligtas kayo. O kaya naman, hindi naman totoo yung langit at lupa. Walang langit at lupa. Forget about it. Pero what is their track record to claim all those things? Pag-isipan niyo mabuti. Karamihan magsasabi doon na ipanganak, nabuhay, namatay, nanatiling patay. Tama? Habang buhay tayo, we are still in a campaign period kung saan we have to make a choice. A wide road that will lead to destruction or a narrow road that will lead to life. Nagkakaintindihan? But the moment na nakaroon na tayo, wala nang palitan yan. Wala nang lipatan. Kaya we need to make sure, tama ba to? Kaya may track record ba tayo mapangahawakan? And alam nyo, yun ang dahilan kung bakit. Isipin lang ninyo, If Christ has not been raised, then our preaching is in vain. Your faith also is vain. Walang saysay, walang kwenta. Lahat ng pananampalataya, lahat ng bagay ng ating pinangahawakan, ang aming pagpipreach, wala yang kwenta kung hindi nabuhay si Jesus. Kaya nga ito ang pinaka-importanting pangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan sapagkat nabuhay magmuli si Jesus. Kaya sabi ni Paul, and Christ has not been raised, your faith is worthless. You are still in your sin. At kung ang ating pag-asa naman ay sa buhay lang dito sa lupa, sabi niya, tayo na ang pinakakaawa-awang tao. Nagkakaintindihan tayo. Kaya ano ang magandang balita? Alam niyo kung ano magandang balita? That Jesus Christ died for our sins according to the Scriptures. And He rose again on the third day according to the Scripture. Bakit? Ibig sabihin, ikaw at ako ay may pag-asa ng kawalang hanggan. Yun ang dahilan kung bakit tayong lahat ay dapat nagdiriwang. Yan ang dahilan ng ating pag-asa. At dahil may pag-asa tayo kay Jesus, meron tayong matibay na pangahawakan sa buhay na ito. Amen po?